Boss Bas, ang batas pala ni Arn, wag aamin at wag papahuli. O nga pala, no? Wala siyang aminin at hindi. Kahit na mahuli ka, wala ka pa rin aaminin. Tamang-tama, saktong sa... Boss Bas, di ba mapapagod na mga tao mauumay at tatama rin na pumunta sa rally kung laging paputol-putol? Alam mo, Tina, yung mga pumupunta sa rally, walang kasawa-sawang pumunta. Yung mga nagsasabi lang po niyan, yung mga hindi po pumupunta sa rally, sa totoo lang po. Eh kami, nakailan rally na kami. Subukan nyo po kasing pumunta para maranasan nyo po. Iba po yung pakiramdam. Alam nyo yun yung parang nakakutos ka man lang. Ganun po yung pakiramdam ng mga sumasama sa rally. Alam ko po yan, yung mga sinasabi po yan, baka nananawa. Hindi po nananawa eh. Nag-enjoy po sila sa pag-attend nila sa rally. Sa totoo lang po. Iba pong experience. Mahirap pong sabihin niya from the outside eh. Sa tingin nyo nananawa. Pero ba't balik ng balik? Yung mga top donator ni BBM, puro nasa kabinete ni BBM, ayos ha. Tapos walang kasong plunder. Correct. Dapat singilin ng INC si Kiko at Bam. Baka nakakalimutan nila. Yung mga yan, wala pong mga ano yan. Yung mga sinasabi nyo na anong tawag doon? Utang na loob, wala po yan. Bats, nagtataka lang ako sa Sandigang Bayan dahil tinanggap ang kaso kahit alam nilang walang basehan ng kaso ilang maleta kaya ang dahilan. Huwag po kayo mag-alala, magtiwala po kayo sa batas natin. Kasi po pag hindi na kayo nagtiwala sa batas, boss, talagang halatang mga congressman na prosecutors na stress kasi tahimik na at nangangayayat. Like Luis Tro and Jokno, kahit yung ibang prosecutor sa video nila. Ang payat na nga ni Luis Tro, no? Yes. Yan. But ano po ang mangyari kay Marcoleta? Eh di makukulong po siya pag naglabas po ng warrant of arrest. Pag binasura naman ng Sandigang Bayan, wala po siyang kaso. Ganun lang po yun, dalawa lang. Di kami magsasawa sa rally, basta may panawagan ng pamahalaan na INC, sunod lang kami dahil tiwala kami na sa katotohanan ng pinaglalaban namin. Sa susunod, sasama at sasama po kami. O yan, sinasabi ko. Kahit kami naman na volunteer, hindi po ako nagsasawa eh. Minsan lang sumasakit ang tuhod. Minsan lang biglang umiinit kung mainit na mainit. Ba't isang panig lang ang nakukulong? Correct. At ramdam natin yan. At lahat ng Pilipino nararamdaman din yan. Kung ano nararamdaman nyo, ano yung nakikita nyo, yun din po ang the rest ng Pilipino. Akala kasi nila maloloko pa nila mga Pilipino eh. Boss Buds, kaya pala hindi umaamin si Clavio about Sara Balabagan. Ngayon alam na natin. O, yun pala ang katwiran niya. No? Pag hindi ka umamin, wala kang kasalanan. Yan pala nagdidikta. Meron akong player na ganyan, kilala. Kasi tinatawag na sila ng Diyos nila na si Taning. Yan. Boss Buds, feeling ko may sabwatan nangyayari sa Sandigang Bayan at si Jesus Bonjing. Kasi isang kumpas lang ni Bonjing, minuto lang may warrant of arrest na agad. Titignan po natin. Magtiwala po kayo kasi pag hindi po kayo nagtiwala, wala na kayong pag-asa. Alam, hindi na makakalabas si Tatay Digong. Eh, alam niyo po, si Tatay Digong at saka yung pamilya niya, tanggap na po yung sinapit niya. Yan po, that's the price you have to pay para po sa paglilingkod ng tapat sa mga Pilipino. Ganun po talaga eh. Yan po, that's what makes a hero, no? Yan po ang pagkakaiba ng isang tao na magiging hero. Yun po yung kaya sila yung mga Judas, hindi po magiging hero yung mga yan. Nakatakot na yan. Sabi ni Redon, wala daw epekto yung bagong unmodified COA report ni BP Sara sa kanya impeachment.
wala naman nagtatanong sa kanya para mag-explain. Congratulations po muli sa Office of the Vice President dahil po sa pagkakamit ng sunod-sunod na unqualified. Ha? Na sila po ay sumusunod. Mataas po ang rating nila sa COA. Oh, wala kaming pakialam sa'yo rin doon. Pucha, Dolomite nga, na, masama pa rin tingin mo eh. Talagang lahat ng gawain ng mga Duterte, minamasama mo. Badong tumakas si Ngagba sa mga managrally, sinalubong din siya ng protesta sa Canada. Mismong sa harapan niyan, Nanay Emma. O nga, Ma'am Emma no? Talagang sa harap niya, no? Napanood ko rin yun eh. Hindi ko lang hindi ko kasi marinig hindi ko maintindihan yung sinisigaw nila eh. Hustisya para sa, hindi ko marinig eh. Baka ibang grupo yan, mahirap na nating i-play, di ba? Sabi ni Redon, kapag nanalo si BP Sara sa 2028, aalis siya ng Pinas. Sana ngayon pa lang Bakit ka naman aalis, Redon? Ikaw naman talaga, Redon. No? Importante ka ba? Feeling importante ka. Sa tingin mo ba, ikaw ang unang kakasuhan? Feeling importante ka naman, Redon. Hindi po ganun yung mga Duterte. Pero na lang kung kasabwat ka talaga. Jason ito po ang sabi ni Erwin Tulfo. Yung kinita niya raw, Tulfo, Erwin to iginiit na produkto ng trabaho ang kanyang 400 million na yaman. Binara po siya. No? Alam mo, user hot hindi po pwede nating i-quote dito si Iloy lang. Kasi siyempre, vlogger lang yan eh. Hindi ko po nilalang yung mga vlogger Vlogger po siya. Mas magandang i-quote yung senador. Di ba? Kasi kasama nila yan eh. 400 million daw po ang kinita niya. Sabi po ni Jason I was once one of the top broadcasters and highest paid radio and television personalities. Pero hindi ko kinita yung ganyang kalaking amount in my more than 40 years in the profession. Erwin, magtapat ka na. San galing pera mo? Hindi naniniwala si Manong Jay. Tama po. Si Jason po, merong Mel and Jay yan. At anchor talaga siya ng sikat. GMA, ABS-CBN. Saan ka ba nag-anchor, Erwin? PTV4? Paano ka kikita ng 400 million? Si Jason raw, hindi niya kinita yung 400 million. Magpaliwanag ka sa yaman mo. Yan siguro yung alam ni Alan Peter Cayetano. Alan Peter, bulgar mo na kung anong alam mo sa kanila. Imposible po yan, di ba? Sabi ni Jason hindi ko nga kinita yan eh. Highest paid. One of the highest paid. Last na po to. Ayon naman kay Attorney Edward Chico. Si Senator Joel ang patunay na kapag tinanggap mo si Jesus Crispin. Jesus Crispin pala. Bilang sariling tagapagligtas, ikaw ay isang bagong nilalang. Ang lumang kaso ay wala na. Ngayon, magpawalang hanggan. Tende. Born again ka na. Pag tinanggap mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas, mawawalan ka na ng kaso. Jesus Crispin Remulla.